Simulan na natin ang ika-27 istorya. Pumunta tayo sa isang bayan sa Sisak, kung saan may makikita tayong isang bar na tinatawag na Elmes Bar. At makikita natin sa loob nito ay mga iba't ibang mersenaryo na masayang umiinom at nakikipag-usap sa isa't isa. At sa kabilang parte ng bar, makikita natin ang grupo ng mga Pendragon na nakaupo sa lamesa habang pinagsisilbihan ng isang babae. At natanong ng babae kung napagdesisyonan na ba nila ang kanilang gustong kunin. At bigla na lang itong lumapit kay Raven at bumulong sa tainga nito. Maging alak, pagkain o isang tao na magpapainit ng iyong kama, kung hihilingin mo ay maaayos kong ito lahat para sa'yo, wika ng babae. Nang bigla na lang ipinalabas ni Eren at tinapon sa lamesa ang kanyang hawak na mga gintong barya. Kung saan nabigla ang babae dito dahil sa dami ng kanyang pera. At nasambit ni Raven, 2 beer, isang inihaw na baboy at isang inihaw na manok. At dagdag pa nito habang kinukuha nito ang kanyang takip sa ulo, kukuha din sila ng kanilang espesyalidad na kanin. Kung saan pagkalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang naggagandahan at masasarap na pagkain na nakahanda sa kanilang lamesa. At mayroong kumakain ng nilutong kanin. Ito ay si Isla na nasasabi na hindi siya makapaniwala na siya ay makakakain ng kanin na kagaya nito pagkatapos niyang umalis sa timog. At parang naiinis itong sinagot ni Raven na ang Sisak ay isang rehiyon na napapalibutan ng mga bundok, kaya bagay ang magtanim ng mga butil dito. Subalit dahil palaging umuulan, sila ay gumawa ng hagdang bukid para magtanim na lang ng mga palay. At habang masayang kumakain si Sol ng karne sa tabi ni Isla, sinagot ito ni Isla na siya ay may maraming kaalaman tungkol sa Sisak. At saglit na natigilan si Raven kung saan habang tinitingnan niya ang kanyang isinusubong pagkain, malungkot nitong nasambit. Siguro nga, kung saan dahil sa sagot nito, ay napatingin na lang sa kanya si Isla, habang patuloy na masayang kumakain si Sol sa kanyang tabi. At pagkalipas ng ilang sandali, ay nagpatuloy din ito kaagad sa kanyang pagkain. At makikita natin sa loob ng bar sa ibang lamesa na nasa kanilang paligid, lahat ay mga mersenaryo na masayang nakikipag-inuman at kumakain. At sa ibang sulok ng bar, makikita natin na mayroong mga mersenaryong masayang nakikipag-usap at mayroon ding mersenaryo na bigla na lang hinawakan ng puwet ng nagsisilbing babae sa bar. Kung saan ang babae ay bigla na lang nagulat at nagalit sa ginawa nito. At sa ibang sulok din ng bar, may makikita din tayo na isang mersenaryong lalaki at isang mersenaryong babae sa kanilang lamesa, habang sa likod nila ay may mga lalaki na nag-aaway. At bumalik tayo kay Raven kung saan naiisip nito ang kanyang bayan, dahil ito ay may mahihinang bundok at puno ng mga mersenaryo at mga demonyo. At ito ay ang tinatawag na sinumpang lupain, ang Sisak. At naisip nito ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan, kung saan ang Lord ng Sisak, na si Count Brescia, ay nagbayad ng malaking halaga ng pera para bilhin ang karapatan na maging isang Lord ng isang teritoryo. At dahil dito, ang mga sundalo ng imperyo na naroroon sa teritoryo ay umatras pagkatapos niyang bilhin ang lupain. Subalit dahil nagastos na niya ang kalahati ng kanyang yaman sa pagbili ng lupa, hindi niya kayang pondohan ang pag-organisa ng depensa para sa teritoryo. At dahil dito, ang mga pirata at mga demonyo ay dumagsa sa kanilang lupain. At ang kaligtasan ng kanilang teritoryo ay labis na bumagsak. Kaya kinailangang umasa ng Lord sa mga tao sa teritoryo para sa depensa. At sa natirang kaunting pera na naiwan sa kanya, siya ay nag-upa ng mga mersenaryo. At naisip ni Raven habang umiinom, na sa kalagitnaan ng yon, ang pamilya ng Valt ay nagsanay ng mga sundalo para siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang lupa at kanilang mga tao. Subalit kahit ganoon pa, naalala nito ang nasusunog nilang mansyon, at ang mga oras noong nakita niya ang pugot na mga ulo ng kanyang pamilya. At noong siya ay tinorture at nabulok sa bilangguan. At habang ito ay nakahandusay sa sahig, may bigla na lang itong napansin na lalaki na biglang lumapit sa kanya. At nakikita niya ang lalaking ito na tumatawa lang sa kanya. At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan dahil sa mga naalala ni Raven, lumabas ang kanyang galit kung saan napahigpit siya ng pagkakahawak sa kanyang baso at napakagat ng kanyang ngipin. Nang bigla na lang may tumilapon na isang lalaki sa kanilang lamesa, kung saan tumilapon din ang lahat ng kanilang kinakain at nanlaki ang mga mata ni Eren at Isla sa biglaang pangyayari. At makikita natin si Isla na natitigilan sa kanyang kinauupuan dahil sa pagtapon ng kanyang kinakain. At pumunta tayo sa lalaki na bigla na lang tumilapon,
kung saan sa harapan nito ay may makikita tayong paa na lumapit sa kanya. At habang ang lalaki ay nakaupo sa sahig, nasambit nito sa tao na nasa kanyang harapan na hinahamon mo ang iyong kapalaran. At ang nasa harapan nito ay ang babae na kanyang kinukulit kanina. At dahil sa kanyang sinabi, sinagot ito ng babae, ikaw ang nagtatangkang hamunin ang iyong kapalaran, dahil sa paghawak at pagkilos na pamilyar sa akin. At pasigaw na sinabi ng mersenaryong babae na kung gusto nitong humawak sa kanya ay dapat siyang magbayad. At dahil sa sinabi at ginawa ng babae, ang lalaki ay nagpalabas ng kanyang patalim at sinubukang sumugod sa babae sa galit. Nang bigla na lang hinampes ni Isla ang ulo nito ng napakalakas sa sahig dahil sa galit sa pagkatapon ng kanyang kinakain. Kung saan makikita natin na namumula ang mata nito. At pagkalipas ng ilang minuto, muling naging mapayapa ang loob ng bar kung saan makikita natin ngayon na ang ibang mga mersenaryo ay masaya na muli na nakikipag-usap sa isa't isa at nakikipag-inuman. At makikita natin ang babae sa gulo kung saan hinahawakan ang ulo nito ng kanyang kasamahan na lalaki, kung saan ito ay nanghihingi ng patawad. At nasambit ng lalaki na ang kanyang maliit na kasamahan ay naging masyadong mainit. Kaya sila ang magbabayad ngayon sa mga pagkain, kaya patawarin nila ang mga ito. Kung saan makikita natin ngayon ang grupo ng mga Pendragon na nakaupo sa isang lamesa na napupuno ng mga pagkain, at mayroong 3 mersenaryo na nasa kanilang harapan. At nagpakilala ang isang mersenaryo sa kanila. Ang pangalan ko ay si Jonathan Pearson, pero tawagin niyo na lang akong Jody. At pinakilala din nito ang kanyang mga kasamahan, kung saan itinuro nito ang nasa kabila na lalaking may singkit na mata, at nasambit nito na ito ay si Gus. At ang babae naman, ang pangalan nito ay si Skyla. At natanong ni Jody si Raven kung ano ang mga pangalan nila. At nasambit ni Raven kung ito ba ay kinakailangan pa. At nasambit ni Jody na ang mga bagay kagaya ng pangalan ay mabuting alamin. At natanong nito kung sila ba ay mga mersenaryo. Dahil kung ang mga ito ay mga mersenaryo, ang koneksyon ay napaka-importante. At dahil sa sinabi ni Jody, napapikit si Raven at habang umiinom, nasambit niya na ang pangalan niya ay Raven. At dahil dito, nasambit ni Jody na mukhang hindi ito tunay niyang pangalan, subalit ito ay nababagay para sa isang mersenaryo. At natanong din ito kung ano naman ang pangalan ng kanyang mga kasamahan. At napatingin si Raven sa kanila habang sila ay kumakain, at nasambit nito na ang pangalan nila ay Elken at Sol. At sila ay magkakapatid, at si Sol naman ay kanyang asawa. At dahil sa mga sinabi ni Raven, nasambit ni Jody na ang isang grupo ng mga mersenaryo na magkapamilya ay bihirang makita. At sinagot lang ito ni Raven na siguro nga. At natanong ni Jody kung sila ba ay napunta sa lupaing ito para manghuli ng mga halimaw, dahil sa maling pamamahala ng Lord, ang lupain ngayon ay napupuno ng mga demonyo. At dagdag pa nito, na hindi lang ang Lord ng bayang ito na nagkakaroon ng problema sa mga halimaw at mga tao, ito rin ay nagkaroon ng problema sa Lord ng teritoryo. At dahil dito, nagkaroon ng mataas na pangangailangan sa mga mersenaryo na mayroong mataas na kwalifikasyon. At nakatitig nitong nasambit kay Raven, kung sila ba ay mayroong sapat na lakas. Kung saan dahil dito, napatitig din sa kanya si Raven at si Isla. At bigla na lang natanong ni Skyla kay Isla kung ito ba ay nag-iisa. Dahil nagugustuhan niya ang mukha nito at siya ay kanyang tipo. At bigla na lang nitong natanong kay Isla, kung bakit hindi na lang ito sumama sa kanila dahil ito ay hindi rin masama para sa kanya. At dahil sa mga sinabi ni Skyla, nasabi ni Gus na nagsisimula naman ang baliw na may kulay ang buhok, at dagdag pa nito na si Skyla ay mas lalong nagiging manyak sa araw-araw. At hinampas ni Skyla ang kanyang baso sa lamesa at masaya nitong nasabi na ipapalit nila si Isla kay Gus. At pinipilit nitong sumama si Isla. Subalit nagpapatuloy lang ito sa pagkain. At dahil dito, nasambit ni Jody kay Raven na ganoon sila palagi kaya huwag niyang intindihin ang mga ito. At natanong ni Raven, sinabi mo na ang Lord ay naghahanap ng mga mersenaryo di ba? At sumang-ayon si Jody sa tanong nito. At natanong ni Raven kung ang Lord ba ng rehiyon na ito, nang bigla na lang nitong naalala ang lalaki sa kanyang nakaraan. At kanyang natanong ng may seryosong mukha, ito ba ay si Rob Thailand? At dahil sa naramdaman ni Jody, nanlaki ang kanyang mga mata. At habang patuloy na nanlalaki ang mga mata nito na nakatitig kay Raven, natanong nito sa kanyang isipan kung ano ang klaseng aura na uhaw sa dugo ang naramdaman nito galing sa kanya. At pagkalipas ng ilang sandali,
Sinagot ito ni Jody na siya ay tama. At silang grupo ay nagpaplano na makipagkita kay Tylan sa sandaling ito. At dagdag pa nito ang sahod ay maganda. At habang umiinom si Raven, nasambit nito kung ganoon ba. At pagkatapos nitong uminom ay napaisip ito. Kung saan bigla na lang nitong tinawag ang pansin ng kumakain na sina Isla at Sol. At si Raven ay napatayo sa kanyang kinauupuan at nasambit nito na napagdesisyonan niya na sila ay pupunta sa mansyon ng mga Tylan. Kasama ang mga mersenaryo na mga ito, kung saan si Jody ay napatingin sa kanya. At dahil sa mga nasambit ni Raven, makikita din natin na naagaw ang pansin ng lahat ng tao na nasa lamesa. At bumaling ang pansin ni Raven kay Isla, at nasambit nito, mukhang may nahanap tayo ng mga mabubuting kasamahan, kaya maayos lang ito di ba Elkan? Patanong na wika nito kay Isla, kung saan napatanong si Isla kung ano ang pinagsasabi nito. At dahil narinig din ito ni Skyla, makikita ang labis na tuwa sa kanyang mukha. Kung saan bigla na lang itong tumayo at kinuha ang kamay ni Isla. At natanong nito, naiintindihan mo ang sinabi niya di ba Hubby? Kung saan makikita din natin ang nakakatawang reaksyon ni Isla dito. At dagdag pa ni Skyla na marunong siyang lumaban at gumawa pa ng maraming bagay kaya tuturuan niya ito sa lahat. At nasambit naman ni Raven kay Jody, na mukhang nakatadhana sila na magtagpo. At natanong din ito sa kanya, di ba sinabi mo na ang koneksyon ay importante, di ba Jody? Wika nito, at agad naman itong sinagot ni Jody na siya nga ay tama. At makikita natin na patuloy na kinukulit ni Skyla si Isla, kung saan ito ay napatingin sa umiinom na si Sol para manghingi ng tulong, subalit parang walang pakialam lang sa kanila si Sol. At dumating ang kinagabihan sa teritoryo ng Sisak, sa tinutuluyang kwarto ng mga Pendragon. Makikita natin si Isla na nakasandal sa pader, kung saan natanong nito, anong ibig mong sabihin dito, Pendragon? At dagdag pa nito kung bakit nila kailangan na sumabay sa tatlong mersenaryo. At sinagot ito ni Raven na para sila ay makakuha ng mga impormasyon, dahil ang mga mersenaryong ito ay nakalakbay na sa kabuuan ng imperyo. At dagdag pa ni Raven, kung sila ay sasama sa kanila, mas magiging madali para sa kanila na makatago. At bumaling ang pansin nito kay Sol, at nasambit nito na dahil si Sol ay nakakaagaw pansin. At ito ay lumapit sa bintana, kung saan si Isla at si Sol ay napatingin sa kanya. At habang tumitingala sa labas ng bintana si Raven, nasambit niya na kung mas nakakaagaw sila ng pansin, ay mas mahihirapan din silang gumalaw sa paligid. Kaya para sa kapakanan ng kanilang totoong pakay ay kailangan nilang magtiis. Kung saan dahil sa mga sinabi ni Raven, si Sol at si Isla ay mas lalong napatitig sa kanya. At pagkatapos ng pag-uusap ng grupo, makikita natin na natanong ni Sol kay Raven ang tungkol kay Rov Tylan. Kung saan dahil dito naagaw ang pansin ni Raven at napalingon nito kay Sol. Kung saan makikita natin ngayon ang dalawa sa kanilang silid. At natanong ni Sol kay Raven kung itong tao ba ang nag-akusa sa dating Raven at ang sumira sa pamilya ng mga Val. At dahil sa mga sinambit ni Sol, napayuko si Raven ang kanyang ulo habang ito'y umuupo at nasambit nito, nakita mo ang aking mga alaala. At habang kinakagat ang kanyang ngipin at nanginginig sa galit, nasambit ni Raven ang pangalang Rov Tylan. Kung saan bumalik sa alaala nito nung siya ay bata pa, kung saan tinatanong niya kung ito ba talaga ay magiging isang knight ng pamilya ng mga Brescia. At ito ay sinagot ng isang lalaki na oo at kasama nito ang kanyang anak na si Jeff na nasa kanyang tabi. At ang lalaking ito ay si Rov Tylan, na masayang nasambit na irerekomenda niya ito dahil sa kanyang swordsmanship na kumikislap ng maliwanag. At dagdag pa nito habang iniaabot ang sulat, na dahil nirekomenda siya ay kailangan niyang ibigay ang sulat na ito sa bisita na nananatili sa kanilang probinsya. At pagkatapos ng ilang araw kung saan makikita natin na nakabalik si Raven sa kanilang mansyon. At agad nitong tinawag ang kanyang ama at kanyang kuya. At nang makita niya ang mga ito sa loob ng isang silid ay sinabihan niya kaagad ang mga ito na siya at si Jeff ay nirekomenda ni Lord Tylan para maging isang knight. At kailangan lang nito gawin ng isang bagay, at pagkatapos nito, siya ay agad na magiging isang knight. At nasambit ng kanyang kuya, ang galing mo Ray, masayang wika nito. At nasambit naman ng kanyang ama, na si Tylan ay ang pinakapinagkakatiwalaan na tauhan ng Count, kaya ang rekomendasyon galing sa kanya ay lehitimo. Subalit sa sumunod na araw, ang lahat ay nagbago.
Ito ay dahil bigla na lang sumugod ang mga knights ng pamilya ng Brescia sa kanilang mansyon, kung saan ang pamilya ng Valt ay bigla na lang nabinansagan bilang mga traidor. At makikita natin ang isang knight na tinutukan ng pamilya ng Valt ng kanyang espada at inutusan ng mga kasamahan nito para sila ay dakpin. Kung saan dahil dito, ito ay labis na ikinabigla at ikinabahala ng pamilya ng Valt. At makikita natin si Raven na nanlalaki ang mga mata sa mga pangyayari habang ipinagtatanggol ng kanyang pamilya ang kanilang sarili kung saan sinasabi ng mga ito na ito ay isang pagkakamali, dahil sila ay na-set up lamang. At bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan nasambit ni Raven habang patuloy na nakatingin at nakikinig sa kanya si Saul. Batay sa narinig niya kay Ian, ang sulat na iyon ay sinadya para kay Prinsipe Sion, dahil siya ay bumibisita sa sisok ng pasikreto. Kung saan pagkatapos nitong buksan ang sulat, bigla na lang itong inatake ng lason na nilagay sa tinta ng sulat. At ang sulat ay bigla na lang din naglaho sa ere, at marahil mayroong isang uri ng mahika ang iniukit sa loob nito. At dahil ang kanilang pamilya ang pangunahing sospek sa pangyayaring yon, sila ay nilagay sa matitinding torture, kung saan makikita natin si Raven na nakatali sa loob ng isang bilangguan. At habang puno ito ng mga sugat at dugo, bigla na lang sumulpot si Rolf Tylan sa kanyang harapan. At nasambit nito kay Raven na ang kanyang ama na si Grey Valt, ay umamin na sa kanyang mga kasalanan. At dagdag pa nito, habang nakatingin sa ibaba kay Raven, si Grey Valt ay binayaran ng 5 gold bars upang magawa niya na palitan ng kanyang anak ang sulat, na mayroong mahika para sa asasinasyon. Kung saan dahil sa mga sinabi ni Rolf Tylan, nanlaki ang mga mata ni Raven at napatanong siya kung ano ang pinagsasabi nito. At dagdag pa ni Tylan, upang maipamana ni Grey Valt sa kanyang unang anak ng ligtas ang kanilang pamilya, pinagawa niya sa kanyang walang kwentang ikalawang anak ang bagay na ito. At ito'y nakakahiya, wika nito. At nasambit ni Tylan na kahit na si Grey Valt ay respetado bilang isang mapagmalaking knight at isang mabuting kaibigan ay nagawa niya pa rin ito. At dahil sa mga nasambit ni Tylan, si Raven ay napasigaw sa galit kung saan nasambit ni Raven, "Huwag mo akong guluhin. Ang ama ko ay hinding-hindi magsasabi ng mga ganiyang bagay." At dagdag pa nito, na siya ang dapat sisihin dahil siya ang nagbigay ng sulat sa kanya. Nang bigla na lang itong pinatigil ni Tylan. At nasambit nito, sa pagitan ng mga salita ng pinakamahusay na kasamahan ni Count Brescia, at ang mga salita na nanggaling sa bibig ng isang ikalawang anak ng isang mababang pamilya. Alin ang malamang na maririnig? Patanong na wika nito habang nagpapalabas ng masamang ngiti. At dagdag pa nito na kahit ang isang sutil na bata ay maiintindihan nito. Kung saan dahil dito si Raven ay napatitig ito ng masama kay Rolf Tylan at napakagat ng matindi sa kanyang mga ngipin kung saan ito ay nagdugo. At habang ito ay nasa loob ng bilangguan, nasambit ni Tylan, na isiayos na ang lahat para makalaya ka dito at may padala ka sa Demon Corp. At habang nakatitig sa natitigil ang si Raven, dagdag pa nito, na kung siya ay mabubuhay ng 10 taon sa impyernong yon, siya ay mapapawalang sala sa lahat ng kanyang mga ginawa. At habang tinuturo niya si Raven, nasambit din ito ng may pangungutya, para sa isang bagay na isesentensya sa isang sutil na bata na binigyan lang ng utos, ito ay nakakadurog ng puso. At dahil sa mga sinabi nito, napatingala lang si Raven sa kanya. At habang paalis si Tylan, lumingon ito kay Raven na may masama ng ngiti sa kanyang mukha at nasambit nito, "Magpasalamat ka sa testimonya ng iyong ama, Raven Valt." Kung saan mas lalong nanlaki ang mga mata ni Raven. At ito ay bigla na lang napatayo at napahawak sa rehas. At siya ay napasigaw sa labis na galit. Kung saan nasambit ni Raven na siya ay kanyang papatayin. At dagdag pa nito, habang nagdudugo ang kanyang bibig, na siya ay mabubuhay sa loob ng 10 taon. At habang patuloy na naglalakad papalayo si Tylan, nasambit ni Raven na pupunitin niya ito hanggang maging ito ay pira-piraso. At bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan patuloy lang na nakikinig si Saul kay Raven habang ito ay nakayuko sa kanyang kinauupuan. At nasambit ni Raven, na ang kanyang ama ay nagsinungaling. At nagawa lamang nito na mailigtas ang kanyang buhay. At nanginginig nitong nasambit na iyon ay dahil lamang sa simpleng rason na pinalitan nito ang mga sulat. Kung saan dahil sa mga sinabi nito, makikita natin si Saul na mayroong malungkot na mukha habang patuloy lang na pinapakinggan si Raven. At dagdag pa ni Raven, ang mga miyembro ng pamilya ng Valt ay binansagan bilang mga traidor, at lahat sa kanila ay binitay maliban sa kanya.
At nasambit nito, ngunit ngayon. At habang hinahawi niya ang kanyang buhok, dagdag pa nito na sila ay magpapanggap at lalapit kay Ralph Tylan. At bigla na lang si Raven na tumayo sa kanyang kinauupuan at nagpalabas ng malakas na aura, at nasambit nito na sila ay maghahanap ng pagkakataon na para siya ay pigilan, at paaminin siya sa lahat ng kanyang mga masamang gawain. Kung saan dahil dito makikita natin na nanlaki ang mga mata ni Saul dahil sa pagkabigla sa ipinapalabas ni Raven. Dahil sa kanyang harapan, si Raven ngayon ay nagpapalabas ng matindi at malakas na dragon aura. At habang ito ay nagpapalabas ng kanyang dragon aura, nasambit nito, para sa mga taong nag-organisa ng lahat ng ito, hahanapin ko sila. At siguradong papatayin ko silang lahat. Wika nito habang nagdudugo ang mga mata at bibig nito dahil sa galit at sa ipinapalabas niyang nakakatakot na malakas at matinding aura.